Hindi ko na talaga kayang pigilan yung sarili ko na talbusan yung mga tanim ko na sitaw na turo kasi ang tataba ng kanyang mga dahon at eto nga ang inulam namin ng tanghalian. Yung pinagpunlaan ko ng mga talong na malapit lang dito sa bahay ay maraming tumubo ng mga saluyot. Malalaki na sila at pwede nang talbusan. Bala ko kasing magluto ngayon tanghalian ng ulam namin na gulay. Kaya nagtalbos ako ng saluyot at tatalbusan ko rin mamaya sa taas ng bundok yung tanim ko na sitaw na turo. Pagkatapos kong manguha ng saluyot, umakyat na rin ako dito sa taas ng bundok. Nagpahinga lang ako saglit sa kubo at pumunta na nga ako dito sa may tanim ko ng mga sitaw. Kung mapapansin nyo rin pala yung mga tanim ko na sitaw na turo ay merong mga malalaki at saka mahahaba. Kasi yung ibang lupa dyan na pinagtaniman ko ay matataba. Hindi pa talaga lahat ng sitaw na yan ay pwedeng talbusan kasi yung iba ay hindi pa gumagapang. At dahil nga yung iba ay gumagapang na kaya pwede na kami magtalbos. At maganda rin kasi talaga na ang sitaw ay tinatalbusan para magkaroon pa siya ng maraming supling. Hindi ko na nga rin masyadong ramdam dyan yung init gawa ng tuwang-tuwa kasi ako na nagtatalbos lalo na kapag mataba yung talbos, malutong. At sa lahat din pala ng mga tanim namin na gulay ngayon dito sa taas ng bundok ay eto palang tanim ko na sitaw na turo ang matitikman namin. At eto na nga rin ang simula ng pagkain namin ng mga gulay na bagong pitas. Nakakamiss rin talagang kumain ng ganito lalo na kapag bagong pitas, iba ang lasa, manamis-namis. Yung saktong mauubos lang din namin ngayong tanghalian ng mga kinuha ako dyan. At kapag sinama ko dito mamaya yung tinalbos ko na saluyot ay marami-rami na rin. Pagkapasok ko sa loob ng kubo, sabi ko sa kanila ay lulutuin ko na ng ganito itong mga tinalbos ko. Kaya lang sabi nila ay masyado daw mahaba, mahirap daw kainin kaya kailangan ko pa daw putol-putulin. Bukod pala dito sa mga tinalbos ko, ibigla nga naalala dyan ni mama na meron pala siyang tanim na sitaw na noong nakaraang taon pa na hanggang ngayon nga araw ay buhay pa at meron pang mga bunga. Noong nakaraang araw din pala ay nakapagpitas na rin sila dito ng mga bunga at yun nga araw ay inulam nila nung umagahan. May nakuha din naman dyan yung anak ko na ilang piraso pero okay lang kahit nakakaunti kasi sa susunod na buwan siguradong panawa na naman kami sa pag-ulam ng mga sitaw na turo. Masarap ang gulay kapag sa palayok lulutuin kaya sinalang ko na dyan yung maliit na palayok namin at nilagay ko na dyan yung pansahog ko na isda, yung bagoong nagawa ni mama at saka yung kamatis na ginayat ko kanina. Hindi na rin pala ako naglagay pa dyan ng mga ibang pampalasa at hinintay ko nga lang siya dyan na kumulo saka ko nilagay yung mga talbos ng sitaw. Pinagsama ko ng ilagay dyan yung mga talbos ng sitaw at saka ilang pirasong turo na napitas ng anak ko kanina. Tinakpan ko muna siya at nung kumukulo na ulit ay saka ko lang nilagay yung mga talbos naman ng saluyot. Kapag ganitong mga talbos ng gulay ang lulutuin, kailangan nakabantay ka lang sa kalan. Hindi kasi pwedeng pabayaan to gawa ng hindi masarap kapag nasubrahan sa luto ang mga talbos. Nung mailagay ko na yung saluyot kanina, hinintay lang namin siya na kumulo at pagkatapos hinango na rin kaagad namin. At pagkahango pala namin dyan, nagsimula na rin kaagad kaming kumain ng tanghalian. At sigurado ako na mauubos namin tong niluto ko na gulay kasi ngayon lang ulit kami makakapag-ulam ng bagong pitas na mga talbos. Sa susunod na buwan, siguradong hindi lang fresh na talbos na sitaw ang mauulam namin. Makakapag-ulam na rin kami ng mga bagong pitas na ampalaya, kalabasa, patola at saka mga talong. Pansahog na lang na naman ang iisipin namin kasi marami na naman kaming gulay at makakatipid-tipid na naman kami. Yung sinahog ko pala dyan sa niluto ko na gulay ay pritong lapu-lapu na niluto ng kapatid ko kahapon pa. Ako yung pinakahuli na nagsandok at muntikan pa nga akong maubusan ng mga talbos. At ang nasa pinakang ilalim na lang kasi ay mga sahog. So yun lang for today's video. Thank you for watching. Kain po tayo.